Guys, hello, momshies, popshies, friends, lovers, and countrymen. Good day. Yan. So, today, actually, it's now around 7 na. Oo, 7 p.m. na po. So, kailangan ko lang talagang mag-vlog because of this issue na nagva-viral, which is yung topic sa RTIA. Okay? So, with Sir Raffy Tulfo. Ng topic na yan was about yung bata na nagpatulfo daw. Okay? Ang pinaka-focus nila is yung bata pinatulfo yung tatay nila. Okay? Hindi sinabing yung nanay ang nagpatulfo sa tatay niya, but yung bata ang finocus. And now, the child receives a lot of bashing from people, okay? From the netizens because of that. Sobrang nilang nilight-light yung bata na kesyo ganito, ganyan siya, ganun. Which is not true. Okay? Siguro part of that sumbong, sumama yung bata kasi nandun siya sa nanay niya eh. So the child is already, hindi man siya child na minor. So but he's still 18. Nasa within the pa rin ng consent, young adult pa. Okay. To some, yes. Sabihin na natin young adult, mayroon ng pag-iisip. Okay? So, kaya na nila magdesisyon sa sarili nila. Pero, actually, yung sitwasyon na yan, ng pagpapatulfo, is a personal decision ng nanay kasi nagbaranggayan na yung parent, yung lalaki, the tatay, and the mother. Okay? A little bit of a background kasi I watched it. I saw it on Raffy Tulfo mismo. Na-watch ko yung buong segment na yon. So, from the beginning. So, actually, hindi naman siya yung nagpatulfo doon. It's the mother. No? So, the mother came, and then that daughter. Okay? So, the mother said, they already spoke sa barangay. No? Parang small, part ng, namin, sa Pilipinas. So, if you're living abroad, you might not know what is a barangay. Okay? A small group, parang community yan ang barangay. And then, we have a leader for that barangay. Parang village head. Ganyan. So, kung may issue within area, maliliit lang na issue or na kaya pang hinahandle, so the barangay handles that. So, the barangay, we have the captain there. Okay? So, nag-usap na sila doon ng nanay kasi naghiwalay na. Okay? And the father agreed to give 500 pesos sa child plus yung upa sa bahay nila, kinary niya na rin, sinolder niya rin. Ang background natin, the trabaho of the tatay is a driver, taxi driver. Okay? Diba mabait nga naman si tatay, no? Kinary niya siya yung nagpo-provide talaga sa house, sa tubig, ganyan. So, eto na si bata. Hindi naman talaga po ang bata ang nagpatulfo. It's the mother. Siyempre, kasama na rin siya. Kasi, nag-a-ask pa siya ng wala na siyang ibang pupuntahan. Alam niyo bakit? The mother doesn't work. Hindi po siya nag-work. Okay? So, I have high regards with mothers, ng mga single parents, kasi I'm a single parent too. A single mom. So, alam natin yung hirap. So, sa lahat ng mga anak niyang father, yan na lang ang nag-aaral. Okay, and a little bit of a background. They are, yung bata na yan, and the mother, second family. My original family, yung si tatay, mayroon siyang legal wife. Okay? And that child and the mother there na nasa Tulfo, second family niya. Hindi niya second wife, second family niya. And now, the tatay has another family. May kinakasama na naman siya. Okay? Diba? Ang bait-bait ni tatay. He's so uliran. Okay? He's so uliran talaga. Super. And the mother doesn't work. So, maaaring nag-aalaga siya dyan, dun sa bata. Na kung tutusin, hindi naman kanya kailangan alagaan yun. Malaki na yun eh. She's 18. No? Kaya lang yung bata nag-aaral. So, namasa siya, nabibigyan pa siya ng tatay niya dahil ang pangako ng tatay niya is bibigyan siya ng ganong budget. Kasi hindi naman yung nanay niya nagbibigay sa kanya. And come to think of it, bakit hindi magbibigay yung nanay kung sinusholder naman ng tatay yung upa sa bahay? Diba? Dapat, bilang nanay ka din, you have your share. Hindi lang sabi mo nga, alagaan mo yung anak mo. Share kayo financially. Yung tatay din. If you have some share ng money, meron ka ring share na dapat alagaan mo yung anak mo.
puntahan mo, ipasyal mo, alagaan mo, bantayan mo. Ganon. Wala namang siyang share. Diba? Kaya nagsishare lang siya ng pera. I don't wanna say lang, but yes, yun ang kanyang contribution. So, hindi natin masisi yung bata. Sabihin natin sumama ang loob. Alam niya, hindi naman niya minalign yung tatay niya. Hindi naman niya binastos yung tatay niya eh. She was just telling na kulang po yung pera sa akin. Maaaring hindi naman direktang binibigay sa kanya. Dumadaan yun doon sa nanay. Kung ano lang ibibigay sa kanya. So, kulang daw the 500. Kasi yun yung thinking niya na budget namin. Pero, hindi niya po kasalanan yun. Talaga kung tutusin po yung 500, kulang. But then yung tatay is a taxi driver. Kung magkano ang kinikita ng taxi driver, malaki-laki din. Pero may sakit pinsan siya. Pero yung maiisip, yung tatay, alam niya nang mahirap ang buhay. Bakit siya pamilya ng pamilya? Diba? Hindi niya maiisip na mahihirapan siya kasi yung anak niya may nag-aaral. Isa na lang yun. Bakit niya daw mahal na mahal yung anak niya? Ginagawa niya ng paraan. Kasi isa na lang yun. Sa lahat of all of his children, lahat, they all married na. They got married at a young age. And he was really relying na or hoping na this child na lang will soon get to graduate. That's why he is supporting the child. So, si tatay, may pamilya na una. Pangalawa, si nanay na nandiyan sa Tulfo, the one in that show, and the child, and another one that he is living with now. Oh, di ba? Mahirap ang buhay. Bakit ka kailangan magmadami ng asawa? Si nanay, ano ni nanay? May bisyo si nanay. Nanay goes to Tong Eats. Oh, sabi niya kasi na-depressed po ako. I'm not trying to judge her about her depression. You cannot make Tong Eats as your excuse for depression kasi depressed ka kaya kailangan mag-Tong Eats ka. No, alam mo nang mahirap ang buhay. Bakit ka pa magtutong eats? Di sana bigay mo sa anak mo. Diba? Doon ako nagagalit. Alam niyo po yung kinagagalit ko talaga. It's because, actually wala akong pakialam sa buhay nila. Naawa ako doon sa pagbabash sa bata. I feel sad for the bashing that she is receiving. No? Tandaan natin, tayo, responsibilidad natin. May responsibility siya. Siya, nag-aaral. Nag-aaral naman siya But then, yung parents, sila yung may problema. Hindi siya. Why would you point out na yung bata ang may problema doon? Diba? Hindi siya may problema. Yung nanay, nagtotong eats. Sabi nga ni attorney, nanay naman, yung 200 mo na itutong eats mo every other day or anytime lang na kung kailan mo feeling mo depressed ka. Di sana inipon mo at nagtrabaho ka din or you find ways para kumita ka, may bigay mo sa anak mo. Dahil hindi naman all the time si tatay, okay siya. Kasi may sakit, nagkakasakit, or Alam mo ba nung in-interview pa yung first family? The first family said, hindi na nga kami humihingi dyan kay tatay. Kasi, alam namin, kulang din sa kanya. Kulang na nga, nag-asawa ka pa ng nag-asawa. Diba? Nagpamilya ka pa ng nagpamilya. Tapos sabi nyo, si tatay? Ulirang ama? Diba? Oh. Okay lang sana kung sabihin mong, binabash, unang pamilya sila, and then they're not giving enough money. Kasi, sila yung talaga yung legal na, well, it doesn't matter kung legal ka na pamilya or not. But then, alam mo na yung pamilya na mo, kulang-kulang na. Diba? Tapos magpamilya pa. Ang point lang nung bata, alam niyo po, hindi naman niya inano yung tatay niya. Nagsabi lang siya na ang sinasama lang po ng loob ko tuwing hihingi po ako pa kay tatay. Kasi dati, nagbibigay pa siya ng buon. I mean, nasusuportahan pa. Kasi mahirap na po talaga ngayon ang buhay. So, pwede naman din sabihin mo mag-part-time job yung bata. We can always give ng ating sabihin na, mag-part-time job ka. Magtrabaho ka. Diba? Kasi kung iisipin mo na ang hirap ng buhay, siguro gagawin niya yun. Pero hindi naman siguro natin kailangan i-bash ang bata na kasalanan niya kasi nanghingi siya. No, hindi naman yun ang kanya. Yun ay usapan ng nanay niya at ng tatay niya sa barangay noon na hindi na sinusunod ng tatay niya kasi nga, ang sabi ng bata, kasi nga po may bago na namang pamilya si tatay. At yung other woman niya na naman ngayon is stopping us to talk to tatay or to ma-reach out ko siya, hindi niya na ako nakakausap. Ganyan. So, sino may kasalanan? Di ba yung other woman din? Na bakit hindi nare-reach out? Sabi ng tatay, oo, kasi minsan ganyan. Hindi naman ang tatay dinefend yung other woman niya.
Hindi naman niya sinabing, ay mali ka, hindi ganyan. Hindi. Talagang totoo yun, ha. Sinasabihan niya na, bakit wag mong sabi, na tatay sabi, wag mo pong hintuan, payagan na hindi kayo magkaroon ng komunikasyon ng anak nyo, lalo na nga nag-aaral. Diba? So, alam mo na nga kulang kayo. May una ka ng pamilya, hindi ka na nga ginugulo kasi alam nga, kulang na. Minsan sa taxi ka pa natutulog. Pero kung inyong bibilangin, maganda din ang kita ng taxi po. Alam niyo ba? Maganda din. So, kung talagang araw-araw lang may lakad, malaki po ang kita nila. Diba? Sabi mo pang may boundary or whatever, parang kanya na ata yung taxi niya eh. Kaya doon siya natutulog. Or kung hindi man, but then maganda pa din. So, ang akin lang, stop bashing the child. It's not her fault. It's the parents' fault. Okay? Galit ako. Kasi kawawa yung bata. It's their fault. Ang nanay may bisyo patongits-tongits, hindi magtrabaho to provide the child, and then ipasa sa tatay. Yung tatay din, asawa ng asawa. Ipapasa sa tatay. Ngayon, it's the child ang nag-suffer. Diba? Yun lang aking point. Ang hirap, maraming taong ang pinost lang nila, yung part lang na nagsabi, pero hindi niya kita doon, talaga nagyakap naman. Mahal din ng bata yung tatay niya. Siguro talagang din. To be fair with everybody, ako nga naiinis ako. To be fair with the tatay, kung ginagawa ng paraan niya lahat, okay. Kaso, hindi na siya nare-reach out ng bata kasi nga may another wife na siya. Pero totoo yun na mahal niya. Yung nanay niya, mahal niya din yung anak niya, pero nagtutungit siya. Asa na yung bata? Diba? It's not about the 500 pesos. It's not about na hindi siya nagtatabaw na dapat mag-work na rin daw yung bata. No, hindi. Hindi yun. Hindi yun ang usapan doon. Na kailangan mo i-porsige mo, kailangan masipag ka para Kasi iba, yung mga anak ko din, malilitan din ang pamasahe, 50 nga lang eh. Pero bakit hindi ako nagagalit yung bata sa nag-request siya ng 500? She deserves that. She deserves that. The child deserves that. That's all. Thank you.